potential fight na na finally throw it dito sa ating map number 1 of the last series of the day, R7 dito sa ating PL side and Vanguard dito sa ating GR. and see, tignan natin, Ria 7 again, paano kaya nila didiskartehan to up against the dynamic defense na pwedeng establish ng Vanguard. So looking forward, Tetsu, the sniper para sa side ng VG. Pulado agad. Oh, Bem, yun lang. Instantly got caught off guard dito sa B site. Silent, nakuha na nga si Aiden dito ng CA. And the rest of the squad, mahuhulog nga ba? Hindi, nakasagot rin sila ng dalawa dito. No scope, not gonna work para kay Tetsu. Charles gets one in return. Fall X, nakuha si Zeke. Saan nakaplant ang C4? Yan ang tunay na tanong. Fall X, what a one-tap with the AK. Tapos nakaplant pa dito sa spawn. So a defuse is possible. Kitang-kita na si Silent. And just like that, a chaotic round sa first round natin, pare. Yung Tetsu nagkamali na nga dito sa high mid, not hitting the shot, napabalik agad dito sa exit, bumalik sa RS, pero CLD at Fall X stepping up huge dito sa round number 1, pare. Ibang klase yung mga skill set na kayang i-offer on the side of Vanguard. And DS7, good start na sana yon for that round. But unfortunately, ang bilis ng adjustment, ang bilis ng naging backup plan on the side of VG. And as of now, Aiden, mukhang nakakuha agad siya ng damage on the side of R7. But right now, Fall X and the rest para sa side ng Ria 7, kailangan nilang i-sure dahil mukhang nawala agad etong si Arsec. And Tetsu ngayon, bumabounce back dun sa kanyang pagbawi nung round number 1. Oh, but he dies immediately. Tetsu, HN control is gone, pero si Ben gusto yata makahanap ng isa as well, pero si Silent nasa loob na ng hotel kanina pa looking for that pick, and that means mapapabalik ang Vanguard dito, at least for the A side. Pero CLD naghanap ng proactive play dito sa mid, pero si Silent nakabantay pa rin dito sa likod ng Gia 7, pare. No way. Polex and Aiden, may kita pa rin talaga natin. Paano nga ba talaga sila kukuha ng advantage dito? 2 versus 1 or 4 versus 1. And now Polex nakakuha ng magandang sagot dun sa naging tanong. Pero uy, nahulog! Pero Polex again, mapaganda pa yung paghulog niya dun sa may babat. Again, napakaganda nun para sa side ni Charles. 1-1 para sa dalawang teams natin dito. Ria 7 may instant na sagot. Na-punish na naman si Tetsu dito sa high mid despite getting yung opening pick. No? I think the re-peak, hindi yata in-expect na ganun nakalapit ang kanilang mga kalaban. Pero look at this set play galing sa side ng VNG. And mukhang gusto yata pumasok dito ng Vanguard ng LA para mapatulak nila palikod ang Ria 7. Nasa kanila ang CA. Tetsu with the kill kay Pa. Pero medyo weak yung kanilang B-side defense. Pero CLD, the one-man defense dito sa RS, pare. Si Silent paakit na ng B. Nakita na nga na merong isang tao dito sa likod ng batteries. Pero I think it's too little too late, pare. 4v1 na yung situation. Oh no, Silent. Paano nga gagawa ng paren ito up against sa 3 members? Tetsu ngayon yung pinakamalapit na pwede niya makuha. And there we have it. Makakuha sila but a double pick setup. VG once again, the Vanguard winning that round. Sinurbol na nila. Sinurbol na nila yung very last player dito. Silent, of course. Very big threat galing sa side ng D7 and you can't underestimate etong si Silent at all. Pero CLD with a stellar double kill dito sa HM, pare, para nasa kanila pa rin yung control. Tetsu losing the initial fight sa A. Silent na naman getting the pick off dito kay Bem. And the better timings para sa Ria 7 sa start ng ating round is gonna give them the 3v5 advantage. Ito na yung inaabangan natin eh. Yung nakakapagsagutan yung dalawang team na nakakapagsabay pa sila in terms of the kill and in terms of initiating this round. And there we have it. Napakalinis so far on the side of R7 kung gaano nila nakukuha yung mga kills na gusto nila makuha. But right now, CLD and Aiden ngayon, makakuha sila ng kill. Pero syempre, a good trade again on the side of Ba. Ayun lang. Hard. Really hard time. Very risky play. Kala kay Tetsu once again to go for that peak. I think nasa A site na yun and he lost
yung sniper from the LA player. So let's see kung ano adjustment dito ng Vanguard ever since that last round. And it seems like it's the exact same thing, no? Tatlo pa rin dito sa A side. Gusto nila i-aggressive itong 5-box. Pero Tetsu, bumawi na naman. He refuses to get off yung angle, pare. Napakahirap talaga na itong dalawang teams na to. Alam nila yung strength and yung condition ng bawat isa. And especially this one na yung mga playstyle ng side ng R7 and especially Vanguard na kaya talaga nila ma-pick off yung isa't isa. And especially once na malaman lang nila na mali yung angle mo, kayang-kaya agad nila ma-punish. Pero nanahimik bigla yung round natin. No one is speaking anything. Tetsu, nakuha si Zeke. Pero Aiden, pasas pa naman dito sa Aiden. Really good attempt galing kay FallX. Pero Va at Arsec getting both members. Pero medyo mabagal ang kanilang pag-settle dito sa A side. Si Tetsu mahuhulog. And all of a sudden, yung advantage ng Vanguard na wala bigla. So kailangan may mag-hero play sa isa sa mga players dito. Either si Bem or si CLD. Both of them can do it, pero wala ang ganda na ng posisyon dito ng Re7 eh. Alam na alam talaga nila kung paano gawa ng paraan yung mga ganitong bagay. CLD trying to get and to claim this retake. 14 seconds left mga kaibigan. Pero CLD ngayon papasok. Pero what a good retake para sa side ng Vanguard. Enough yung time para sa side ni CLD to defuse the C4. Yun lang. Since naka-plant naman para dito si Stairs, I think na they could have focused yata itong si CLD para i-clear agad yung vent since that's one of the better spots to hold dito sa A site natin. But a really good timing between yung dalawang players to push at the same time para ma-pressure itong A site to split the attention ng mga nasa loob. And just like that, Vanguard kinuha na naman yung lead dito sa game natin. Ria 7, what is the adjustment? Mukhang ganun pa rin, Silent on his own, looking for that individual play, which, to be fair, no, gumagana naman for the past few rounds, especially kanina na pa napapatay si Bem dito sa hotel. Pero, yun nga, if he cannot find anything, then mahirap i-read dito yung Vanguard. Once one of the players na ng isang team is mawala talaga, napakahirap rin makarecover. So, Aiden and especially this sniper player na meron si Arsec na yung potential niya na makakuha ng kill is one of the crucial one na pwede nila makita. Pero doon si LD nasa may likuran. Hindi niya napansin. Silent ngayon na bigla doon sa ganung play. Yep. And since napatay nila si Silent, they're expecting an A-take to happen para sa side ng Vanguard. And that means kailangan may mag-separate galing sa side ng Ria 7 to look for that additional information. Pero tatlo lang sila papasok dito sa A. It could be enough. Pero FallX with a double kill. Gamit yung AK. Si Va nakuha ng trade. Aiden, can he get the 2K of his own? Si Zeke nakapeak and hindi niya nakuha. What a hold. Galing kay FallX at Aiden Ben. Pareho sila sa room A. It was a 2v3. But that was enough para i-cover itong A side, pare. Good communication, good chemistry on the side of CLD and Aiden. Alam na alam talaga nila kung saan yung option na pwedeng puntahan ng R7. Napaganda ng prediction nila and syempre, nandun pa rin naman talaga yung sistema nila sa pagkuha ng mga kills. Katulad dito, makikita mo pa rin naman FallX creating a space once again para sa side ng Vanguard na -1 pero Tetsu, one of the crucial player na kailangan talaga nilang tignan. And still, 4K and make it a wonderful 5K ace para sa side ni FallX. Yeah, FallX, I think magsistay ka sa CF for a while, man. That's for sure. Stay over here first. This is where he's meant to be, pare. Tapos nakita mo naman yung ganun? What? FallX is absolutely rolling ang opensa dito ng Ria 7. Tetsu with a very nice opening pick. He doesn't have to go that aggressive. And I like yung attempt doon ng Ria 7. Pinauna nila si Silent. That could have been bait information na siya yung lurk and then eventually papasok sila as they're rotating. Pero ready dun yung Vanguard with the discipline on the defense. Zeke, nakita na nga si Tetsu dito sa mid. Silence out of the picture. CLD, great hold with the M4. Charles getting the kill pero
Nakapasok ng RS, alam na ni Bem kung nasan siya. And meron pang dalawang players sa likod. Aaron, this is not looking good. Ay. Adjustment. Polex again, once again. Kamunti ka na sana yun, pero Aiden and Brem, may kita nga natin. Charles, kaya niya nga ba to? Naiipit siya kahit papano, pero nandun yung pagpasok. And once again, Vanguard, nakuha at establish nila yung depensa dun sa may A site. Kaya dun sa naging adjust ng side ng R7 na gumawa na lang ng play sa B, hindi rin gumana kahit papano. Grabe. And it's the story of two really good defenders no sa magkabilang side ng mapa, CLD at si Folex. You have to go through them upang makapasok ng mga sites natin, pero gusto nilang pumasok ng hotel at second mid. Pero tignan mo naman si Bem gumawawi dito sa hotel van. Nakuha na nga si CLD. Tetsu getting one in return. And ang bilis ng reaction dito ng Vanguard, pare. As in, pag-push dito ng V7, the rest of them file in kung nasan sila nakatayo. And Vanguard, that was a quick half. A very quick half, pare. Parang ito ata yung so far pinaka mabilis na transition simula nung series or match number 1. Ngayon na match number 3, kala na naman natin mas dikit to, perang one-sided so far on the side of Vanguard yung nagiging resulta. Grabe. Vanguard, yun nga no. Yung, from what I've heard, galing dito sa Vanguard, after ng Masters Qualifier, sobrang gigil daw nila. Sobrang gigil nila manalo. And this is very evident dito sa map number 1 natin on Ankara. Not much mistakes other than yung odd kill dito sa may hotel and the odd mistake sa pag-cover ng mga ibang players. But the rest of the rounds, yun nga, they look very, very good. Pero titignan pa natin 4-1 strat actually. Merong isang tao sa mid. Isa lang inaan dito sa A, Silent, who's been fragging well so far. So kaya-kaya na naman i-defend yung A na mag-isa lang. Pero ito yung tension na hinahanap dito ni Vanguard dito, Aaron. Look at the map. Mid is taken. That means Vanguard nag-away na sila ng options dito kung saan sila papunta. Ang hirap nito, si Silent lang yung dumedepend dun sa may A site. Now open yung A site. Ang daming mga flashes na binato pero good recovery para sa side ng Rhea 7. Nandun yung dalawang member nila sa may likuran pero na-smoke out yung vision. Polex will fall down. Pero apat pa rin yung nananatiling buhay para sa side ng R7. Pero pulado lahat ng mga members on the side of Vanguard. Napakalalim ata ni Brem. And the side of Aiden ay papasok na pero hindi nila napapansin. Nandun sa may gilid, CLD and also Tetsu, the sniper player. 2v1 scenario. Pero kakayanin niya kaya ito? Napakadelikado ng angle na kanyang pinipili. Pero magre-rest pa kaya siya dahil yung smoke, mabablock yung kanyang vision. Pero Tetsu, sneaky play para dito sa sneaky way play. And what a good flick! And there we go, tumalon si Zeke! Nahulog! Napaganda pa! Oh no! Grabe naman yun, Tetsu, with the unintentional 1v2 on that last player. And si Zeke yata, he was looking to kill itong si Tetsu bago siya mahulog in order to get that round. And Arsec, nakuha na nga si Tetsu, pinatigil na siya. And Rhea 7, it's falling apart. Dito na sa second half pa lang, sa first round ng second half. And what an unexpected round, para hindi ko alam na nangyari doon, honestly. Ang hirap isipin na ganun nanalo yung kalaban mo. Pero again, Brem with a good call off dun sa casualty. 1-for-1 trade lang yung nangyayari. Pero Polex ngayon hindi nagkakatamaan. Pero Orsec again with the 3K para sa side ni Polex. Orsec, paano niya kaya to with a good pick para dito kay Polex for the 4K. Nakikita na nga ba natin yung magandang kill for the side of Polex. Maganda yung angle na kanyang babantayan pero andun pa rin naman yung C4 na kailangan nilang i-plant. CLD ngayon, nasa kanya yung C4 pero nandun sa may gilid, hindi niya pa nakikita. Polex ngayon with a good recovery. Vanguard, isang round na lang para i-secure itong map. I don't know, man. I don't know what is Folex on dito sa first game natin, pero for sure he is here to make a statement sa mga ibang teams dito ng CFS Impact. I am here to play. I am here to beat everyone. And Rhea 7, unfortunately, ganito ang sitwasyon para sa kanilang Ankara. They're such good players, pero Vanguard, they're on another role at the moment. Pero tinigil na agad yung push dito sa vent.
Zeke and Va. And yung C4 nahulog pa. Tetsu gusto i-trade. Tetsu with the shot. Oh, ano nangyari Folex! sa side? Walang nagpantay na floor A. Nakapasok to si Folex and again, silent na lang doon depensa sa may A site pero nakakuha pa rin siya ng kill. This is gonna be a good recovery kung ikaw ang side ng R7 pero nandun pa rin naman. Charles versus the side of Tetsu. Ang ganda ng kanilang naging depensa kahit nagkaroon sila ng disadvantage doon sa side. Ako yung heart attack para sa Re7 eh. In that situation, walang nakabantay sa floor A. Nakalagpas yung isang player. Got the kill dito sa vent. Tetsu with the return. Pero Charles just in time coming in galing dito sa CA to peek into the final player na si Tetsu na nakatalikod, expecting the last player to exit. Pero ito na ka, mid-rush, CLD instantly getting itong si Silent. B-site is wide open. Yung hotel hindi pa clear pero pwede pang umikot-ikot dito yung Vanguard, but they decide to go for it instantly. Tetsu with the pistol! Nakuha na agad si Charles. Arsec instantly Ayan na. taken down dito ni Paul X. And winnable, honestly, kung makuha dito si Aiden. Folex va, pero yun na nga. Grabe yung presence ni Folex. Nagpap